Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ngayon po ay Saturday, and I pray po na ang bawat isa sa atin ay nasa maayos pong kalagayan. Sa mga nagdaang araw po, ay tayo po ay nag-Bible study dito sa Rema Fields, at ang topic po natin ay ang patungkol po sa weapons of warfare. Sabi po dito yung spirit-filled tools to defeat darkness. Ayun po. Ang sabi po dito, ito yung tools. So, basahin lang po natin dito po sa aklat ng Ephesians, sa chapter 6, sa verse 11 and 12. Ang nakalagay po dito ay isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So dito po, sinasabi po sa atin na tayo daw po ay may mga kalaban. Ayun po, at ang mga kalaban po natin ay hindi po sila mga pipitsugin, kundi at sabi po dito, sila ay mga pinuno at merong kapangyarihan. So at ang kalaban po natin, ito po ay hindi labanang pisikal, kundi ito po ay spiritual. Okay, sabi po dito sa mga nakaraan po nating pinag-aralan po na dito sa Bible study sa mga nakaraang araw, ang isa po sa mga shinare po ng ating mga pastor ay ito po yung number 1, tayo daw po ang weapon natin na magagamit ay ang isa ay yung pong armor. Ayun, dito po sa verse 11, ang nakalagay po dito, ito daw pong armor ay dapat po nating isuot ang kasuotang pong pandigma. Kung makikita po natin kapag merong mga sundalo or yung mga soldiers po, no, na nakasuot po sila ng yung damit nila na panggera, at meron po silang mga sa katawan nila ay may mga nakasabit na malalaking baril, yung mga high-powered, and may mga bala na marami, mararamdaman po natin na andun po yung may gera, may labanan. So dito po sa Ephesians, ang sinasabi po dito ng Panginoon ay dapat daw po tayo ay maghanda kasi mayroon po tayong labanan. At hindi lang po dito sa aklat ng Ephesians, tayo po ay binibigyan ng warning ng Panginoon na mag-ready ka kasi meron pong labanan. So ang armor po ay sabi niya kasuotang pandigma. Bilang po tayo ay sasabak sa digmaan, dapat suot mo ito. And ang sabi niya dito ay next po, ay na isa dapat dala-dala natin para tayo ay manalo sa laban na ito. Kasi sabi niya warfare, ito yung mga weapons natin, ay yung pong truth na nakalagay po dito sa Ephesians din po, na ang sabi niya ang katotohanan, ang truth or katotohanan po ay sa labanan na ito ay tayo po ay panalo na. Ang kailangan lang po nating gawin ay ikaw ay lumaban. So yun po ang katotohanan. So wag sana nating kakalimutan na sinabi ng Panginoon po sa atin na sa lahat po ng laban tayo ay magtatagumpay. So kailangan po lang natin na ikaw ay lumaban. So anumang pong problema yan, anumang challenge po nating dadaanan, ang salita po ng Panginoon, ang katotohanan po ang ating kakampihan. So next po dito, ayun po sa number 3 po, ay tayo po ay nagre-review na lamang, ay sana nakinig po tayo or nanood ng mga nakaraang Bible study po natin dito sa Rema Fields. Yung number 3 po ay yung pong righteousness. So yung number 1, tayo po ay dapat may armor na kasuotang pandigma. Dapat po ito ay suot-suot po natin. Number 2 ay sabi po ay dapat ay yung
para pa tayo ay manalo sa labanan na ito, ay kailangan yung truth or yung katotohanan ay dala-dala po natin, which is yung pong salita ng Panginoon na tayo po ay panalo na sa labanan na ito at kailangan mo lang pong lumaban. So number 3 po, ang sabi niya dito ay yung righteousness. Ayun po. Ang righteousness po ay nakalagay po dito sa Ephesians chapter 6 pa rin po. Ito po yung topic na ito. Sa verse po na ito ay ang sinasabi po na ang righteousness po ay yung pagiging matuwid. Yung pagiging matuwid po. Hindi po maganda na kapag tayo po ay nakikipaglaban, ay katulad po nito, kapag ikaw ay magbabind, ay kapag tayo po ay may galit o sama ng loob o tampo, kapag tayo po ay may pinagpi-faith, ay hindi po masasagot ang ating panalangin. Sabi nga po sa aklat ng Mateo po, na bago ka daw po lalapit sa Panginoon para humingi ng anumang bagay, at pag naalala mo na ikaw ay merong galit, or merong kang kagalit, or may kasamaan ka ng loob, sabi doon, ay iwanan mo muna yung prayer mo at makipag-ayos ka. So, kung gusto po natin na tayo ay manalo po dito sa labanan, kailangan po, sabi niya dito, ang number 3, ang isa ay yung righteousness. Ito po ay yung pagiging matuwid. Huwag mong hahayaan na mabutasan ka ng kaaway. Meron pong isang verse dito po sa Ephesians, babasahin po natin, dito po sa chapter 4, sa verse 27, ang sabi niya, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Sabi nga po ang kaaway po natin ay siya ay naghahanap ng masisila, at siya po ay paikot-ikot, naghahanap ng timing po na ikaw ay maisahan. So sa atin, sa pakikipaglaban po natin, sabi dito, tayo po ay tinuturuan na ito daw po yung tools natin. Sabi niya, weapons of warfare, spirit-filled tools to defeat darkness. Para talunin mo ang kaaway, ito po ang kailangan nating gamitin. Para manalo ka sa labanan, ito po ang kailangan nating gamitin. Ang isa po ay yung number 3 ay yung righteousness or yung pagiging matuwid. Huwag natin pong papayagan na tayo ay mabubutasan ng kaaway. Hindi pwede na tayo po ay nakikipaglaban na tayo po ay merong sama ng loob or tampo or meron po tayong galit or ano bang pong dahilan para tayo po ay hindi masagot ang ating pong panalangin. Ayun po. So sa ating pong dito po sa REM, ang ating pastor po ay nagtuturo sa atin ng iba't ibang klase ng panalangin. Ito po ay isa sa nabanggit na hindi masasagot ang ating panalangin kapag tayo po ay may galit. Ayan po. So next po, sabi niya dito ay ang number, yung number 3, na sabi niya dito, sa pagiging righteousness po sabi niya yung pagiging matuwid. Sabi niya, huwag mong hahayaan na mabutasan ka ng kaaway. So, ang isang example po, magbigay lang po ako, katulad po doon sa, sa kapag tayo po ay may pinagpipray, yung sa sakit. Kapag tayo po ay andun yung patuloy na pagkikimkim po ng galit o anuman pong tampo, ay hindi po masasagot ang panalangin po natin. So sabi niya dito, para masagot daw po ang panalangin natin or manalo tayo sa labanan, ang next po ay yung number 4. Ang sabi niya po dito ay yung shield. Ayan, yung shield. Nakalagay po dito, babasahin po natin sa Ephesians chapter 6, doon pa rin po tayo. Ang shield po kasi, kung makikita po natin, excuse me po, kung makikita po natin yung mga sundalo sa atin dito po sa yung mga kapulisan na lang natin sa Maynila kasi ngayon dito po sa Pilipinas hindi ka naman makakakita ng yung mga kagaya po sa mga gera-gera doon po sa mga movie na meron po silang yung kagaya po ni yung sa Captain America, di ba po, meron siya ditong nakalagay sa ganito po niya, yung shield. Ngayon po,
sa mga pulis po natin kapag sila po ay pumupunta sa yung mga nag-rally, meron po silang shield din yung panangga. Okay po. So maliban po dun sa andun yung armor na kasuotan po natin, ang isa sa dala-dala po ng ating mga soldiers ay yung pong shield. Yung panangga. Sa labanan po, kailangan kung merong panangga o yung nagko-cover po sa'yo. So sa atin, dito po sa Ephesians, hindi ko na po babasahin po ng paisa-isa yung verse, kasi limited lang din po ang time natin dito at napag-aralan na po natin ito. Ang sabi po dito, yung shield o panangga ay ito po yung shield of faith po natin. Yung shield of faith. Yung pananampalataya mo ang siyang i-cover po natin dito sa ating labanan. Amen po. So dito sabi niya, ang panangga ay ginagamit po sa resistant. So pagtanggi. Example po, halimbawa ikaw ay may sakit. Ang bulong po ng kaaway ay nandiyan. So, sa atin po, yung shield of faith ay pagtanggi mo sa bulong ng kaaway na wag po tayong mag-entertain. Sabi niya, may sakit ka, sasabihin niya sa'yo, hindi ka nagagaling. Sabi niya doon, mas lalala pa yan. Sabi niya, at pwede, ang pinakamalala po, isa sa pinubulong po ng kaaway sa mga may sakit with kasamang pakiramdam pa po, maliban sa, yung binubulungan ka, ay sasamahan pa ng pakiramdam na sabi niya, diyan ka na mamamatay. Yun po. So sa atin po, sabi niya, warfare po ito, labanan. Kailangan mong mag-resist, kailangan po nating lumaban. So halimbawa, kagaya po dito sa mga manggagawa po natin, lahat po tayo ay yung mga nasa ministry. Minsan dumarating po ang time na tayo nakakarinig ng bulong, ng yung mga negative, na katulad po yan, yung isa, yung uwi ka na. Yan po, yung walang nangyayari sa paglilingkod mo. Ayan, yung hindi mo kakayanin yung pag-worker. Ayun, so lahat po ng negative thoughts na ipapaisip sa'yo, ang kailangan po nating gawin ay para tayo po ay manalo sa labanan na ito. And sabi po, ay yung gamitin natin, yung shield of faith po natin. Yung shield of faith, yung mag-resist ka, lumaban ka. Ngayon po, ano po ba yung kailangan, doon sa shield of faith, bakit ka magiging porsigido or magiging kang seryoso na kailangan kong lumaban kasi meron kang sword din na dala-dala. Ayun po. Dito po sa Ephesians, sa chapter 6, verses 11 to 18 po. Basahin niyo po itong mga verses na ito. Dinetalye po dito ng Panginoon na ito pong armor na ito, itong mga kasuotan na ito ay dapat po nating nasa sa atin. Simula po ulo hanggang paa, ay binigyan po tayo ng Panginoon ng kasuotan na magagamit nating pandigma na ito ay may iba't ibang function. So kagaya dito, maliban sa shield, yung shield of faith, ay kailangan mo din yung sword of the Spirit. Ang sabi dito, ang sword po, kung ang shield ay yung pang-resist, pang-tanggi, pang-cover mo, ay ito pong sword, ay ito naman po yung pang-atake po natin. Ito po ang sword. Sabi niya, ito yung pang-atake mo kasi sa sa labanan para manalo ka, hindi kasi pwede na ikaw ay palagi ka na lang ng sangga. Hindi pwede yung kumbaga ilag ka na lang ng ilag, hindi pwede yung resist ka na lang ng resist. Mapapagod ka. Amen po. Mapapagod ka sa kakasangga mo. Maaring matibay ka, pero darating ang time, susuko ka kung hindi po tayo aatake. So sa labanan, kailangan din po natin na ikaw ang umatake. Kagaya po ng, di ba sa boxing, si Pacman, magaling po siya, nakakahanggang round 12, tama po ba? Pero, hindi siya nananalo sa labanan nang wala pong siyang pag-atake o yung siya naman yung susuntok. So sa atin, kailangan gagamitin din po natin dito po sa labanan. Kasi sabi nga po dito, ang topic po natin ay weapons of warfare. Sabi niya, spirit-filled tools to defeat darkness. Okay, ang sabi po dito ay gamitin mo yung sword of the Spirit. Nakalagay po yan dito sa mga verses na binabasa po natin simula po nung Lunes. Pinag-aralan na po ito.
Sabi niya, yung sword, pang-atake mo sa labanan para manalo ka, ito'y gamitin natin yung sword. Ano po yun? Confess your faith. Kailangan po ay meron tayong verse na pinanghahawakan sa kagalingan para makuha po natin by faith yung kagalingan ay kailangan meron po tayong verse na pinanghahawakan para makuha po natin yung hinihingi nating pera or something, any material na bagay na hinihingi natin sa Panginoon na inuohan na ng Panginoon, kailangan may verse tayong pinanghahawakan. So, hindi pwedeng bind ka lang ng bind. Hindi pwedeng sabihin mo lang ng Jesus name, Jesus name. Hindi po, kailangan din natin ng mag-confess ng ating pananampalataya. Sabi niya, confess your faith. So, nakalagay po ito ang isa, kung maalala po natin dito, sa Marcos 11:23. I-paraphrase ko na lang po, ang sabi doon ng Panginoon kung sasabihin mo sa bundok na ito, sabi niya gano'n, na umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, at kung ikaw ay mananampalataya, ito po ay mangyayari. Amen po. So, kung sasabihin po natin, so kailangan po gamitin natin yung ating pong sword. Confess your faith. Next po, ayan, so mabilis lang po ito. Ang isa po ay yung helmet. Helmet. Ang helmet po ay inilalagay here, dito po sa ulo. Hindi po ba? Yung mga nagmo-motorcycle, mga nagbabiking, meron po yan, helmet. So ito po, ang pinaka-function ng helmet ay yung pong to protect ito pong ulo. Ano po? So sabi niya, dun sa, sa aklat po ng 1, sa chapter 16, sa verse 33, i-note nyo na lang po sa inyong notebook kung kayo po ay may notebook. Ayan, sabi niya doon, ang helmet daw po ay, sabi niya, sa John chapter 16:33, ang sinabi ng Panginoon doon, si Jesus mismo po ang nagsabi, ang Panginoong Jesus, na napagtagumpayan ko na ang sanlibutan na ito. So, wag po nating makakalimutan, ang helmet po ay protection sa atin. Sa ulo. May mga atake po ang kaaway na andun yung bulong. Hindi po nawawala ang bulong. Kahit sino binubulungan ng dyablo. Si Jesus Christ po ay ilang beses binulungan ng dyablo. Hindi po isang beses lang, hindi dalawa, kundi paulit-ulit. Hahanapin ng kaaway kung saan po tayo bibigay. Kaya nga sabi po, di ba, ay katulad siya ng isang lion na umaali-aligid. Nagpapanggap siya na makapangyarihan siya, pero actually wala siyang power po. Kasi napagtagumpayan na ng Panginoong Yesus ang lahat po dito sa lupa, at dahilan sa tagumpay ni Yesus, tayo din po ay isa ng matagumpay. Kasi ang katagumpayan ni Yesus ay ibinigay po sa bawat mananampalataya, ibinigay sa isang Kristiyano. Amen po? So ngayon, sabi niya dito, tayo dapat ay suot-suot natin sa gera po na ito, sa pakikipaglaban natin, yung helmet of salvation. Huwag mong makakalimutan na ikaw ay iniligtas na ni Jesus. Marami pong may mga tao na nung sila po ay bago makakilala sa Panginoon, sila ay alipin ng kalungkutan, alipin ng sakit, or maaaring alipin ng kahirapan o anumang pong bagay na tumatanikala sa kanila ng kaaway. Pero once na tayo po ay na-born again na, naligtas ka na, ay iniligtas ka na ng Panginoon sa mga bagay na ito, pero ang labanan po ay nagpapatuloy. Andyan po ang kaaway para balik-balikan ka, mabalik-balikan ka. Maghahanap siya ng pagkakataon para ikaw ay paniwalain, kumbinsihin na ikaw ay matatalo niya ulit, na ikaw ay mahina, na hindi totoo ang salita ng Diyos. Kaya nga dapat pinangahawakan po natin ito. Amen po. So ngayon, ito po sa atin, huwag mong kalimutan na ikaw ay overcomer. Ikaw ay mananagumpay. So sa atin po, last po ay yung pong prayer. So sa atin po, walang problema na hindi ka mananalo kung tayo po ay mananalangin. Lahat po ng problema ay may solusyon. Anumang bagay ay may solusyon kung tayo lang po ay mananalangin. Sabi niya dito po, sa Ephesians chapter 6 sa verse 18, ang nakalagay po dito, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ng lahat ng hinirang ng Diyos. So ito po ang warning sa atin. Kung ikaw ay isang soldier
na gusto mong maging mapagtagumpay ka, gusto nating tayo po ay manalo bilang isang Kristiyano, gusto po nating tayo ay manalo, ay maging handa tayo palagi. Sabi dito, kagaya po ng pinag-aaralan natin, para manalo po tayo sa labanan, lagi tayong maghanda. Ang isa po, pag nandiyan na ang giyera, pag nandiyan na yung problema, sabi niya dito, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. So ano man po yan, ay ipag-pray natin. So, meron po akong isa lang po sa inyo na ikukwento. Ano po? Nung nakaraan po ay nagkaroon po kami ng isang kabataan na napag-pray. Ito pong kabataan na ito ay baguhan lang sa Panginoon at dumating po ang time na siya po ay dahilan sa galit at sama ng loob sa kanyang family po na in-inject po sa kanya ng kaaway. Ito pong kabataan na ito ay na-possess. Siya po ay na-possess. Napasukan po siya ng masamang spirito. At nung time po na ito na ay tinulungan po namin siya, tinuruan namin siya paano lumaban dito sa masamang spirito. At nakita po nitong kabataan na ito, nagka-vision po siya nung time na yon na nakita niya na doon daw po sa amin ay napakaraming nung time po na yun na pinagpe-pray namin siya, ay madami daw pong mga demonyo na nakapaligid sa amin. And yung mga demonyo po ay hindi sa amin makalapit dahil sa marami din pong mga anghel ng Diyos na nakapaligid daw po sa amin. Mga nakasuot daw po sila ng puti at sayad hanggang floor yung kanilang damit. So ngayon po, nakita po nitong kabataan na ito na yung mga demonyo daw po at yung mga anghel ay naglalaban-laban. Sila po ay naglalaban-laban. At ang paglalaban-laban po nila ay sa pamamagitan po ng salita. And nung time na yon, na-vision din po nitong kabataan na ito na nakita niya po yung Angel de la Guardia niya, yun nga sabi po niya, a guardian angel niya. At dun sa guardian angel niya, nagsalita po sa kanya yun, nung time po na ito ay siya ay aming kausap. Sinasabi niya lang po sa amin kung ano po yung nakikita niya. At sinabi po nung guardian angel niya sa kanya na magtiwala ka lang sa Panginoon. Niyo po, nung time na yon ay siya hirap na doon sa kalagayan niya. Pero sinabi sa kanya nung guardian angel po niya, sabi nga niya, malaking anghel daw po, kakaiba kesa doon sa mga anghel na nandoon. Sabi niya, magtiwala ka lang sa Panginoon. Tapos po, nakita po niya, pa daw po doon sa vision, ng isa pa, ay meron po na maliban dun sa malaking anghel na guardian angel niya, nakita daw po niya, mayroong isang malaking nakaputi ng damit, malaking malaki kesa sa lahat ng nandoon. At ito po ay sabi niya, hinarap daw po nito na malaking nakasuot ng puti na sayad hanggang floor, yung pong malaking demonyo. Na yung malaking demonyo po ay siya yung pumuposes sa kanya. At ito po, ang sabi daw po nung malaking nakaputi na yon dun sa pinakamalaking demonyo, and sabi niya, wala kang karapatan sa kanya. Sabi niya, hindi mo siya makukuha, hindi mo siya pag-aari. Sabi niya po doon sa malaking demonyo. At ang sabi po nito, itong nakaputi na ito na malaki, sabi niya, malaki ang plano ko sa kanya. Noong time po na yon, sa paglalaban-laban daw po nung mga anghel at saka nung mga demonyo, nakita po niya na yung mga malilit na demonyo, pag natatalo sila, ay sila po ay, sabi niya, nagdi-disappear at nagiging usok. At pag naging usok ay nagiging pong fear. Nakita po niya na nagiging sulat na fear. At yung malaking demonyo, kahit nung siya po ay naging usok at nag-disappear, nakita din po niya ay malaking sulat na fear. So sa atin po, mga kapatid, fear not. Huwag po tayong matakot na lumaban. Dahil sa laban po na ito, pangako ng Panginoon, ikaw ay mananalo kasi kasama mo ang Diyos. Isaiah 41 po, ang sabi ng Panginoon, huwag kang matatakot. Ang Panginoon, tayo po ay hawak-hawak niya sa ating kanang kamay. Huwag ka lang bibitaw sa mga pangako ng Panginoon. Amen po. So manalangin po tayo. Mga Diyos, sa pangalan ni Jesus, sinatas ko po sa inyo ang bawat isa naririto sa Rema Fields, nanonood po ngayong hapon na ito at sa mga kapanood pa. Ang dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na lagi naming maalala na kami ay nagtagumpay na sa mga atake o gawa ng kaaway. At anumang labanan, anumang problema,
anumang klaseng pakana niya, kami ay mananalo, magtatagumpay. Dahil ikaw ang kasama namin, ang salita mo ay sapat na pwede namin panghawakan. Salamat o Diyos, pinupuri ka namin dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa Bible study sa hapon na ito. Patuloy po tayo na mag-follow dito po sa Rema Peace at panoorin din po natin yung mga replays pa kung na-miss man po natin yung iba. God bless po sa inyong lahat. Ingat po. Bye-bye po.